Tahimik ang buong baryo San Telerio tuwing madaling araw, maliban sa mahinang hikab ng hangin at tilaok ng ilang panabong na manok na parang nagpapahiwatig ng nalalapit na bakbakan. Sa gitnang bahagi ng baryo, nakatayo ang isang lumang bahay na may bubong na yero at pader na pinaghalong kahoy at semento, bahay ng isang pulis na kilala hindi lang sa tapang kundi pati sa pagkakasangkot sa halos lahat ng laban sa sabungan sa buong lalawigan. Si Pulis Marcelo Celoy Alvarado, 32 taong gulang, matipuno, maamong tingin ngunit may mabigat na presensya. Isa siyang opisyal na may record ng magagandang operasyon, mga nasagip na bata, mga nahuling kriminal, mga nasolve na kaso. Ngunit sa labas ng trabaho, siya ay ibang tao. Isang sabongerong tunay na adik sa huni ng manok, sa tigas ng palo, sa saya ng sigawan ng mga tao. Bawat Sabado, kahit galing night shift, dumidiretso siya sa sabungan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang aliw. Hindi rin siya nagiging pabaya. Walang kasong napapabayaan, walang misyon na hindi niya tinatapos. Kaya kahit kilalang sabungero, respeto pa rin ang nakukuha niya mula sa kapwa-pulis at sa mga taga-baryo. Subalit ngayong araw, iba ang pakiramdam ni Celoy. Pare, sigurado ka ba riyan? Hindi ka pa nagpapahinga? Wika ng kaibigan niyang si Dado, kapwa-pulis at minsang katandem sa operasyon. Ngumiti lang si Celoy, ang ngiti ng taong sanay sa peligro. Sanay na ako, Dads, tsaka hindi ka mananalo kung hindi ka maglalaban. Hinaplos niya ang kanyang manok, isang abuhing Texas na may bilugang mata at matalas na tuka. Maraming beses na siyang nanalo dahil dito at sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tuwing hahawakan niya ang manok ay parang may dumadaloy na mainit na enerhiya. Nang araw na iyon, may kakaiba. Ang huni ng kanyang manok ay mas matinis, mas malakas, parang may ipinahihiwatig. At doon niya siya nakita. Sa gilid ng sabungan, may babaeng nakasilong sa lilim ng puno. Maputi, mahaba ang buhok, tila may sariling buhay ang bawat hibla. Ang mga mata nito ay mapupungay, nangingislap na parang may lihim na kinikimkim. Suot niya ay simpleng bestida, ngunit nakakaakit ang bawat paggalaw nito. Para bang ang hangin mismo ay sumusunod sa hugis ng kanyang katawan. Hindi sana mapapatingin si Celoy kung hindi dahil sa isang bagay. Hindi gumagalaw ang anino ng babae. Nang igalaw niya ang ulo, hindi sumabay ang anino. Parang nakadikit sa lupa, hindi nababago ng sikat ng araw. Tumindig ang balahibo ni Celoy. Pero kahit ganon, hindi niya maalis ang tingin dito. Ang babae ay nakatitig din sa kanya, may ngiting makipot, parang alam ang lahat ng sikreto niya. Marcelo Alvarado. Bulong nito, kahit malayo. Napakurap siya. Paano niya alam ang pangalan ko? Nang lalapitan sana niya ang babae, biglang nagsimula ang laban. Napatigil siya, tumalikod, at sumigaw ang announcer ng sabungan. Napilitan siyang sumali, bit-bit ang kanyang manok. At sa di inaasahan, nanalo siya. Hindi lang isang beses, kundi 3 sunod-sunod. Para bang may tumutulong na hindi nakikita. Pagbalik niya sa gilid ng sabungan, nawala ang babae. Ngunit naroon ang isang bulaklak sa upuang kahoy kung saan ito nakatayo kanina. Isang puting dama de noche, mabango, sariwa pa ang hamog, at may maliit na papel sa ilalim. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Kinagabihan, habang pauwi si Celoy, ramdam niya ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Tahimik ang daan, maliban sa huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang bukas ang pintuan. Agad siyang kumabig ng baril. May tao ba rito? Sigaw niya. Tahimik. Lumakad siya papasok. Dahan-dahan. Maingat. Nang bigla siyang makaramdam ng malamig na hininga sa likuran niya.
Dumating ka na. Paglingon niya na roon ang babae mula sa sabungan. Paano ka nakapasok? Sino ka ba? Tanong niyang nakatutok ang baril. Hindi ito lumapit, hindi umatras. Nakatingin lang, may halong lungkot at pananabik. Marcelo, huwag mong ibunot yan. Hindi kita sasaktan. Kung ganoon, sagutin mo ako. Sino ka? Lumapit ito ng dahan-dahan hanggang halos maabot niya ang pulso ni Seloy. Ang pangalan ko ay Selena. At bago pa man makapagsalita si Seloy, biglang humangin ng malakas ang loob ng bahay. Lumipad ang mga kurtina, lumamig ang paligid at ang ilaw ay kumurap. At doon niya nakita. Nagiba ang mga mata ng babae, naging matingkad na pula. Humakbang si Seloy patras. Aswang ka. Ngumiti si Selena, malungkot. Oh, pero hindi ako kaaway mo. Hindi ako pumapatay ng tao. Matagal na kitang pinagmamastan, Marcelo. Hindi pwede to. Pulis ako. Lumapit si Selena, halos ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Alam ko, at doon ako nahulog. Nabingi si Seloy. Hindi niya alam kung ano ang mas dapat niya ikatakot. Ang presensya ng isang nilalang na dilupa o ang tibok ng puso niya na unti-unting bumibilis. Umalis ka na, sabi niya, bagamat mahina, hindi buo. Ngunit sa halip na sumunod, dahan-dahang hinawakan ni Selena ang kamay ni Seloy. At nang magdikit ang balat nila parang may dumaloy na kuryenteng malamig, pero masarap. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Marcelo, hindi ako nandito para saktan ka. Nandito ako para bantayan ka. Dahil darating ang araw na ikaw ang magiging dahilan ng pagbabago ng kapalaran ko. Pagising ni Seloy sa umaga, hindi niya alam kung panaginip ba ang lahat. Pero naroon pa rin ang bulaklak sa mesa, isang dama de noche na hindi pa nalalanta. At may bagong papel. Hindi ka pa handa malaman ang lahat, pero darating tayo doon. Napaupo si Seloy. Napahawak sa ulo. Hindi niya alam kung magiging tama pa ba ang buhay niya bilang pulis, sabungero at tao. Pero isang bagay ang malinaw. Nagbago na ang mundo niya kagabi. At ang babaeng iyon, ang aswang na iyon, ang nilalang na hindi niya dapat iniibig, si Selena. At iyon ang simula ng kwento kung paano siya magiging asawa nito at kung bakit niya iiwan ang pagiging pulis. Hindi makatulog si Marcelo buong araw. Habang lumilipad ang oras, hindi maalis ang anyo ni Selena sa kanyang isipan. Ang malamig na hangin na sumabay sa pagdating nito, ang pulang mata, ang bulaklak na iniwan, at ang huling mga salita nitong tila may bigat na higit pa sa pag-ibig. Habang nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, ramdam niya ang hindi mapakaling pintig ng dibdib niya. Hindi ito takot, hindi rin galit. Para itong kuryenteng dumadaloy na hindi niya maunawaan. Bakit hindi ko siya magawang katakutan ng buo? Aswang siya. Pero bakit hindi ko siya tinitingnan na kaaway? Hindi niya alam ang sagot. Pero alam niyang kailangan niya ng hangin. Pagdating niya sa presinto, pansin agad ni Dado ang antok sa mukha ni Seloy. Pare, gutom ka ba o in love? Biro nito. Hindi sumagot si Seloy. Tinapik lang niya ang balikat ng kaibigan. Nang magsimula ang briefing, napansin niyang kakaiba ang tono ng hepe. May report tayo mula sa kabilang baryo. May nakita raw na kakaibang nilalang kagabi. Yung nagaan yung babae at may pulang mata. Nanlamig ang batok ni Seloy. Hinahanap yan ng buong probinsya ngayon. Marami nang nawawalang hayop. Hindi natin alam kung aswang o kulto. Tumingin ang hepe sa mga tauhan. Alvarado, ikaw ang lead ngayong gabi. Isama mo si Dado. Napakunot ang noo ni Seloy. Sir, hindi ba dapat? Ikaw ang pinakamagaling sa mga ganitong kaso. At may instinct ka pagdating sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Hindi makapagsalita si Seloy. Kung alam lang nila,
Ang nilalang na hinahanap nila ay ang babaeng pumasok sa bahay niya kagabi. Kinagabihan, habang nag-iinspeksyon si Seloy at Dado sa kagubatan, ramdam niya ang pagbigat ng hangin. Parang may nakatingin, parang may sumusunod. Pre, may problema ba? Tanong ni Dado. Wala. Medyo pagod lang. Ngunit sa loob niya, iba ang sinasabi. Ramdam niya ang isang presensya, malamig pero pamilyar. At hindi siya nagkamali. Isang mahihinang yapak ang lumabas mula sa likod ng puno. Isang aninong parang sumasayaw sa dilim. Marcelo! Bulong ng isang tinig na hindi maririnig ng ordinaryong tao. Nagliwanag ang pulang mata sa kadiliman. Si Selena. Lumapit si Selena, halos dumikit sa puno, kay Seloy lamang nakatingin. Hindi nito pinansin si Dado na hindi man lang nito nakikita, para bang si Seloy lang ang may kakayahang makita ang presensya niya. Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Seloy, pinipilit huwag ipahalata sa kasama. Binabantayan kita, sagot ni Selena, marahang ngumiti. Delikado to. May operation kami. Hinahanap ka nila. Napahagikik si Selena, isang hagikik na hindi nakakatakot, kundi parang paglalambing. Hinahanap nila ako, pero hindi nila alam kung ano ako. Hindi ako pumapatay, Marcelo. Pero iba ang tingin nila, at trabaho ko. Alam ko, at alam kong darating ang araw na hindi mo na kayang pagsabayin yan. Napatigil si Seloy. Hindi mo pa dapat malaman ngayon, bulong ni Selena. Pero may paparating na panganib. Hindi sa'yo, kundi sa akin. Napakunot ang noo ni Seloy. Ano ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Selena agad. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang mukha ni Seloy. Isang haplos na may lamig ng buwan. Nasa panganib ang lahi namin at hindi ako pwedeng basta lumayo sa'yo. Hindi mo alam, pero ikaw ang magiging sagot sa sumpa kong dala. Sumpa? Bukas, sasabihin ko. Hindi ngayon. Maraming matang nakatingin. At bago pa makapagsalita si Seloy, biglang sumipol si Dado. Pare, may nakita akong dugo rito. Agad na lumayo si Selena, naglaho sa hangin, ngunit narinig pa ni Seloy ang huling bulong. Magkikita tayo mamayang hating gabi. Lumapit si Seloy sa kaibigan. Pre, tingnan mo to, sabi ni Dado. Nakita nila ang kalat-kalat na dugo sa mga dahon, parang hinila ang isang hayop at pinilas. Sigurado ka bang hayop to? Tanong ni Seloy. Oo, wala namang human traces, pero kakaiba ito. Parang malalaking kuko ang gumalaw. Napatigil si Seloy. Hindi ito signature ng mga aswang na tahimik kumikilos, kundi nilalang na mas mabangis. At biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Selena. Nasa panganib ang lahi namin. Ibig bang sabihin, hindi lang siya ang nilalang kagaya ni Selena? At may mga nilalang na kalaban nito? Pag-uwi ni Seloy, hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung bakit pumayag siyang makipagkita kay Selena. Ngunit may bahagi ng pagkatao niya na gustong malaman ang totoo. Eksaktong 12:00, tumunog ang hangin. Ang lamig ng simoy ay biglang bumigat. At bago pa siya makareact, naroon si Selena. Nakaupo sa bubong ng bahay niya, nakatingin sa buwan. Ang tagal mo, sabi nito, parang nagtatampo. Selena, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba tong lahat? Tumalon si Selena mula sa bubong, ngunit sa pagtalon niya, hindi siya nabagsak. Para siyang lumusot sa hangin. Tumayo siya sa harap ni Seloy. Ang muka ay malambing, ngunit may lungkot. Marcelo, hindi ako ordinaryong aswang. Ano ka? I'm half-blood. Isang kalahating tao, kalahating nilalang. Nagulat si Seloy. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang lahi ko ay hinahabol ng mga nilalang
na gustong magbura sa amin dahil kami ang nabubuo mula sa pagmamahalan ng tao at aswang. Para kaming sumpa sa kanila. At simula nang makita kita sa sabungan, alam kong ikaw ang magiging dahilan para magbago ang kapalaran ko. Bakit ako? Kasi lumapit siya. Malapit, sobra. Ikaw lang ang pulis na hindi ako kinatatakutan. Ikaw lang ang tinititigan ako na parang tao ako. Ikaw ang unang pulso na nagpatibok sa puso ko. Napatigil si Seloy. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ito kasinungalingan. Marcelo. Hinawakan ni Selena ang kamay niya. Mainit ngayon ang haplos, hindi malamig. Darating ang araw na pipili ka. Trabaho mo. O ako. At iyon ang gabing nagsimulang mabasag ang mundo ni Seloy sapagkat doon niya naramdaman ang unang patak ng pag-ibig sa isang nilalang na hindi tao. At ang gabing iyon ay hindi na niya malilimutan. Kinabukasan, hindi matahimik ang buong presinto. Maagang dumating si Seloy, dala ang mabigat na pakiramdam. Mula sa pinto pa lang, rinig na niya ang usapan ng mga pulis. May takot, may galit, at may halong pagkabahala. Pagpasok niya, sinalubong siya ng hepe. Alvarado, kailangan kita sa opisina ko. Urgent. Hindi na nagtanong si Seloy. Sumunod agad siya. Sa loob ng opisina ng hepe ay nakakalat ang mga litrato sa mesa. Mga kuha ng trail cam sa kagubatan. Nilapitan agad ito ni Seloy. Sa isang larawan, may makikita kang bakas ng paa. Hindi hayop, hindi tao. Parang matatalim na kuko na kayang lumapa ng kalabaw. Sa pangalawang larawan, may aninong dumadaan. Malaki, matangkad, at may dalawang pulang mata na nakasilaw sa kamera. Napakuyom ng kamao ni Seloy. Hindi ito si Selena. Iba to. Lumapit ang hepe at huminga ng malalim. Alvarado, hindi na to basta-bastang wildlife case. Mukhang may nilalang na gumagala sa kagubatan natin. At base sa report, 3 manok panabong at 1 kambing ang nawala kagabi. May witness ba? Tanong ni Seloy. Meron, sagot ng hepe. At sinabi niyang may babaeng naglalakad daw bago mangyari ang pag-atake. Nangalay ang batok ni Seloy sa kaba. Babae? Anong itsura? Maganda raw, maputi, mahaba ang buhok. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Seloy. Hindi niya alam kung panik o galit ang dapat niyang maramdaman. Pero alam niyang hindi ito gawa ni Selena. Hindi iyon ang ugali nito. Hindi iyon ang ipinakita nito sa kanya. At higit sa lahat may sinabi si Selena kagabi. Hinahabol kami. Hindi ako ang kalaban mo. Paglabas niya ng opisina, sinalubong agad siya ni Dato. Pre, balita ko babae raw ang nakita. Aba, delikado yan. Baka yung aswang na naglalagi sa may sapa. Isang babae ba? Tanong ni Seloy, pilit na kalmado. Oo, at sabi ng mga taga-baryo, hindi nawawala ang anino. Ibig sabihin, hindi kulto. Nilalang talaga. Napatingin si Seloy. Alam niyang taliwas ang katangian ni Selena. Ang anino nito ay hindi gumagalaw. Isang bagay na hindi alam ng marami. Ibig sabihin, hindi siya ang nakita nila. Ngunit paano niya ipapaliwanag iyon sa mga pulis? Hindi niya pwedeng sabihin, hindi siya ang aswang kasi iba ang anino ng aswang na gusto ko. Hindi iyon tatanggapin ng kahit sinong pulis. Pag-uwi niya, hindi niya alam kung babalik ba si Selena. Hindi rin niya alam kung dapat pa siyang makipagkita. Gusto niyang tanungin ito. Gusto niyang alamin ang totoo. Gusto niyang marinig mula mismo sa kanya kung may nalalaman ito tungkol sa umatake.
Pero may parte ng puso niya na natatakot. Hindi dahil kay Selena, kundi dahil baka tama ang babala nito. Darating ang araw na pipili ka. At natatakot siyang nangingibabaw ang isang sagot sa puso niya. Kumatok ang malakas na hangin sa bintana. Sumunod ang banayad na pag-uga ng bubong. At doon niya naramdaman ng presensya. Marcelo. Isang bulong na malamig pero pamilyar. Naroon si Selena sa gilid ng bintana. Ang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang mga mata ay kulay itim. Hindi pula ngayon. Binuksan ni Seloy ang bintana. Selena, may nangyari kagabi. May umatake sa mga hayop. Sinasabi ng mga pulis na babae raw, kagaya mo. Alam ko, sagot ni Selena, malamig ang tinig. Andoon ako. Napaangat ang ulo ni Seloy. Anong ibig mong sabihin? Hinabol ko siya. Nalaki ang mga mata ni Seloy. Sino? Sino ang hinabol mo? Dahan-dahang huminga si Selena at gumuhit ang lungkot sa mukha niya. Ang kapatid ko. Selena, may kapatid ka? 3 kami noon. Sagot niya, ang boses ay may halong pait. Half-blood din sila, pero hindi sila katulad ko. Hindi sila naniniwala sa pakikisalamuha sa tao. Hindi sila naniniwala sa kapayapaan. Lumayo siya ng bahagya, parang nahihiya. At isa sa kanila, nasugatan ng mga ngaso taon na ang nakalipas. Hindi na siya nagbalik sa tamang anyo. Hindi na niya alam ang tama't mali. Kaya siya ang umatake kagabi? Tumango si Selena. Oo, at hindi lang kagabi. Matagal na siyang nagtatago rito. Pinipigilan ko siya pero humihina na ang kapangyarihan ko. Kapag nagpatuloy siya, iisipin ng mga tao na ako ang may sala. Napatingin si Seloy sa lupa. Tama nga. Ito na ang simula ng lahat. Kung malaman ng mga pulis ang katotohanan, ang unang makakasuhan ay si Selena. Marcelo. Lumapit si Selena. Hinawakan ang kamay niya. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ako ang umaawat sa kapatid ko. At hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Anong kailangan mong gawin ko? Tanong ni Seloy. Isang bagay lang. Tumingin si Selena sa kanya, diretso sa kaluluwa niya. Maniwala ka sa akin. Sa lahat ng tao sa mundong ito, ikaw lang ang may kakayahang tumulong sa akin. Ipapahamak kita, sagot niya. Pulis ako, Selena, kung malalaman nila. Hindi nila malalaman at darating ang panahong hindi ka na pulis. Napatigil si Seloy. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Alam ko. Lumapit siya. Mas malapit pa kanina. Winika niya sa mismong tenga ni Seloy. Magiging asawa mo ako balang araw. At iiwan mo ang trabaho mo hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kapalaran mo. Napatigil ang mundo ni Seloy. Hindi siya makahinga. Kumikislot ang puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa takot, kaba o pag-ibig. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya makakatakas sa kapalaran na sinasabi ni Selena. Selena. Kung gusto mo akong tulungan, kakailangan kong makita ang kapatid mo. Tumitig si Selena sa kanya. Delikado yon. Gusto kong malaman ang totoo. At ayokong may masaktan pa. Humigpit ang hawak ni Selena sa kamay ni Seloy. Kung ganoon, nagbago ang anyo ng mata nito. Nagkulay pilak. Sa susunod na gabi, dadalhin kita sa kanya. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ni Seloy, ang paghahanda sa pagkikita sa nilalang na hindi niya alam kung kalaban ba o kapamilya ng babaeng unti-unti niyang minamahal. Gabi na halos walang bituin,
na parabang sinadya ng langit na magtago. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa kagubatan, may lambing ng hangin at huni ng mga kulisap na tila nagbababala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naghahanda si Marcelo para sa isang misyon na hindi kasama sa anumang training ng pulis, ang makipagkita sa isang nilalang na mas mabangis kaysa sa aswang. Si Selena ang naghatid ng balita. At ngayong gabi, oras na para tuparin ang pangako. Eksaktong 10:00 nang kumatok ang malamig na hangin sa bintana ni Marcelo. Saglit siyang napalingon at doon niya nakita si Selena, nakaupo sa bubong ng kapitbahay. Ang buhok nito ay sumasayaw, ang mga mata ay mapupula na naman. Hindi sa galit, kundi sa takot. "Handa ka na ba?" tanong nito. Huminga ng malalim si Marcelo. Hindi ako magiging handa para rito, pero kailangan." Lumundag si Selena pababa. Marahan lang ang bagsak na parang balahibo. Lumapit siya kay Marcelo. Marahang hinawakan ang kamay nito. "Kapag sumama ka sa akin, walang balikan. Makikita mo ang isang mundo na hindi kayang abutin ng batas mo." "Alam ko," sagot niya. "At handa ako." Tahimik si Selena, ngunit sa likod ng katahimikan nito ay may halong pag-aalala. "Kung ganoon, sumunod ka." Naglakad sila papasok sa kagubatan, mas malalim pa sa lugar kung saan huling nakita ang mga bakas ng pag-atake. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang amoy ng lupa, mas nagiging malamig ang hangin, at mas nagiging kakaiba ang mga tunog sa paligid. Makailang ulit na napatingin si Marcelo sa paligid. May mga aninong kumikislap. May mga matang sumusunod sa kanila. "Selena," bulong niya. "Hindi ba delikado to?" "Delikado," sagot niya. "Pero hindi ka nila gagalawin habang kasama mo ako." Nanginig ang hangin, tila nagbigay respeto sa nilalang na kasama niya. At habang naglalakad sila, unti-unting nagbago ang mukha ng kagubatan. Ang mga dahon ay parang nagiging mas makintab. Ang puno ay lumalaki ang lilim, at ang hangin ay nagiging mas mabigat, parang may espiritong nakabantay. Hanggang sa huminto si Selena. "Marcelo." "Ha?" "Simula rito, hindi na ako pwedeng itago ang tunay kong anyo." Napatigil si Marcelo. "Tunay na anyo?" Dahan-dahang pumikit si Selena. Umakbang patras. At doon nagbago ang lahat. Unti-unting lumalim ang tunog ng hangin. Ang buhok ni Selena ay nagliwanag, parang likido na kumikislap sa buwan. Ang balat niya ay nagmistulang marmol, maputi, makinis, ngunit may lumalabas na liwanag mula sa loob. Ang mga kuko niya ay humaba, hindi para manakit, kundi parang pandepensa. At ang mga mata niya, naging kulay pilak, parang sinlamig ng gabi ngunit may lambing na tagos sa kaluluwa. "Selena," bulong ni Marcelo, hindi alam kung matatakot o mamamangha. "Ganito ako talaga, Marcelo," sagot nito, nahihiya. Hinahaluan ng dugo ng tao at dugo ng nilalang na mas matanda pa sa kasaysayan. Lumapit siya dahan-dahan, nakayuko. "Kung tingin mo nakakatakot ako, aalis ako." Ngunit bago pa siya makapagtapos, hinawakan ni Marcelo ang mukha niya. "Ikaw pa rin yan." Napatigil si Selena. Nabura ang takot sa mukha niya. "For the first time," bulong nito, "hindi ako itinulak. Hindi ako tinakbuhan." "Tara," sabi ni Marcelo. "Hahanapin natin ang kapatid mo." At ngumiti si Selena. Hindi ngiti ng halimaw, kundi ng isang babaeng umibig sa pagkakataong hindi niya sana ninais. Humakbang pa sila papasok, hanggang sa umabot sila sa isang kuweba na malaki, madilim, at may bahid ng dugo sa mga bato. "Selena," bulong ni Marcelo. "Nandito siya?" "Oo," sagot ni Selena.
Humigpit ang hawak sa braso niya. Dito ko siya tinataguan sa mga mangangaso noon. Ngayon, dito rin siya nagtatago mula sa akin. Narinig nila ang isang mababang ungol mula sa loob, malalim, magaspang, at puno ng gutom. Selena, tumigil si Marcelo. Halimaw ba siya? Hindi, sagot ni Selena. Nanginginig ang tinig. Nasaktan lang siya. Sobra. At matagal na siyang hindi nakakabalik sa anyong tao. Humakbang si Selena papasok. Sumunod si Marcelo. Habang lumalapit sila, lumalakas ang tunog ng paghinga ng nilalang. Hanggang sa isang anino ang lumundag mula sa dilim. Matangkad. Muscular. May mahahabang kuko. Ang mata ay pula. Hindi kagaya ng kay Selena, mas mabangis, mas puno ng galit. At humarang si Selena, nakabuka ang mga kamay. Kapatid, sigaw niya. Itigil mo yan. Ngunit hindi ito nagpigil. Tumalon ito at tumama sa lupa sa harap mismo ni Marcelo. Mas malapit, mas mabilis, mas mabangis kaysa sa kahit anong hayop na nakita niya. At sa iglap na iyon, itinaas ni Marcelo ang baril. Hindi dahil gusto niyang pumatay kundi dahil kailangan niyang mabuhay. Selena, sigaw ni Marcelo. Kapag tumalon siya, hindi mo siya papatayin, sagot ni Selena. Hindi mo pwedeng gawin yan. At doon pumagitna si Selena, nakatayo sa pagitan ng kapatid niyang Halimaw at ni Marcelo. Tumigil ang Halimaw, umungol. Pagkatapos ay tumingala kay Selena. Parang nakikilala siya. Selena, bulong ni Marcelo, hindi inaalis ang baril. Anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Selena. Marcelo, kailangan kong pigilan siya, pero hindi ko magagawa mag-isa. Kung mawawala ako sa kanya ngayon, siya na ang susunod na papatayin ng mga pulis. Napako ang tingin ni Marcelo kay Selena. At doon niya naramdaman ang bigat ng kapalaran na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Kaya kita dinala rito, sabi ni Selena. Sa'yo nakasalalay kung mabubuhay ang kapatid ko o hindi. At sa gitna ng kadiliman ng kuweba, hamon, pag-ibig, at panganib ang sabay-sabay na bumabalot kay Marcelo. Ito na ang sandaling magpapabago ng buhay niya at wala nang atrasan. Nag-echo sa loob ng kuweba ang malalim na ungol ng nilalang na kapatid ni Selena. Hindi na ito parang tao. Hindi rin ito basta hayop. Isa itong halimaw na binuo ng sugat, galit at gutom. Pero sa likod ng nakakatakot na anyo, may bakas ng isang dating tao. At iyon ang nakikita ni Selena, hindi ni Marcelo, kundi ng isang kapatid. Selena, bulong ni Marcelo, hindi binababa ang baril. Pag tumalon ulit siya, hindi ko na kayang, huwag kang mag-alala. Tumingin si Selena sa kanya, luhaan. Hinding-hindi kita pababayaan. Humakbang si Selena papalapit sa kapatid niyang Halimaw. Hindi siya natatakot, hindi siya nangangamba. Para siyang babaeng inaalo ang isang bata. Kuya, mahinang salita, puno ng sakit. Nagangat ng ulo ang Halimaw. Tumigil ang pag-ungol. Parang may bahaging nagising sa loob nito. Isang kahapon, isang alaala, isang pangalan na matagal nang nakalimutan. Ang boses ay warbled. Halos hindi maintindihan, pero malinaw ang tawag. Kinilabutan si Marcelo. Naririnig mo ako, kuya? Lumapit si Selena, nakataas ang dalawang kamay. Hindi mo kami kailangan saktan. Hindi mo kailangan tumakbo. Ako to. Ako yung kapatid mo. Umambang umatras ang Halimaw. Hindi sa takot, kundi parang nahihiya. Pero unti-unting nagbabago ang hitsura nito. Hindi nagiging tao, ngunit luminaw ang mga mata nito. Mula sa mapulang nagngangalit,
naging kulay apoy na may luha. Selena, mas malinaw ngayon ang boses, bagamat garalgal. Malapit na si Selena sa kanya nang bigla itong manginig. Parang may labang nangyayari sa loob ng katawan niya. Tumili ito, isang matinis, mabangis, masakit na tili. "Kuya!" sigaw ni Selena. Marcelo, may naguudyok sa kanya, may nagkokontrol. Napatigil si Marcelo. "Anong ibig mong sabihin?" Pero bago siya masagot ni Selena, bumagsak sa gilid ng kuweba ang isang bato. Malaki, mabilis. Tinatarget nito si Selena. "Selena!" sigaw ni Marcelo. At sa loob ng isang segundo, isang desisyon ang nabuo. Hindi para sa trabaho, hindi para sa tungkulin, kundi para sa babaeng nasa harapan niya. Tinulak niya si Selena palayo at siya ang tumanggap ng bato sa balikat. Napaupo siya, masakit, nanginginig. "Marcelo!" sigaw ni Selena, nagmamadaling lumapit. Ngunit mas mabilis ang halimaw. Sumugod ito, hindi para umatake, kundi para protektahan si Selena. Sa isang iglap, hinampas ng halimaw ang kisame, sinira ang madilim na bahagi ng kuweba kung saan may isang nilalang na nagmamasid. Isang anino, mas payat, mas mabilis, mas tuso, at may matang kulay berde na parang apoy ng impyerno. "Hindi, siya yon!" sigaw ni Selena. "Iyan ang nagkokontrol sa kuya ko." Tumalon palabas ang anino. Isang nilalang na mukhang aswang, ngunit hindi sakto. Parang may halong pusa, tao at multo. Mabilis ito. Malansang malamig ang aura. "Ganid!" sigaw ni Selena. "Isa ka sa mga pumatay sa ama namin." Umaatungal ang halimaw na kapatid ni Selena. Sumugod para hulihin ang ganid. Ngunit mabilis itong nakatakas. Tapos bigla itong pumaling kay Marcelo. Tingin nitong puno ng takot, hindi galit. Parang nagsusumamo. "Ilaban mo ako." Pero hindi alam ni Marcelo kung paano. "Marcelo, huwag!" sigaw ni Selena. Hindi kanya aatake. Takot siya sa sarili niya. "Selena, kailangan natin siyang pigilan. Baka mawala siya. Hindi ko papayagang mamatay siya." Lumapit si Selena sa kapatid niya. Itinaas ang kamay. At sa unang pagkakataon, nagliwanag ang balat ni Selena. Hindi ilaw ng buwan. Hindi ilaw ng lupa. Hindi ilaw ng tao. Isang liwanag na tila mula sa dalawang lahi-isang kapangyarihang hindi pa niya kailanman ginamit. "Selena," bulong ni Marcelo. "Ano yung ginagawa mo?" Binabalik ko ang alaala niya. Bumagal ang paghinga ng halimaw. Parang may inaayos ang liwanag. Parang sinusubukang pagdugtungin ang dalawang kaluluwa. Ang dating tao at ang halimaw na nilamon ng sakit. Hanggang sa nagiba ang anyo ng halimaw. Hindi naging tao, pero bumagsak sa sahig. Humihingal, nanghihina. At tumigil ang pag-atake. Lumapit si Selena. Hinaplos niya ang ulo ng kapatid. "Kuya, tapos na. Hindi mo na kailangan lumaban. Akin ka na ngayon. Ligtas ka." At doon umagos ang luha ng halimaw. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala. "Selena." Huling bulong nito bago tuluyang mawalan ng malay. Tinawag ni Marcelo si Selena. "Selena, buhay pa siya?" Tumango si Selena. "Oo, pero mahina. Nasugatan siya sa loob ng sobra. Kailangang dalhin ko siya sa lugar kung saan siya pwedeng gumaling." "Anong lugar?" Tumingin si Selena kay Marcelo. "Diretso, malalim, mapanganib at mapagmahal sabay. Ang lugar ng mga half-blood. At hindi basta-basta makakapasok doon ang tao." Napatigil si Marcelo.
Ngunit may isang paraan. Ano yon? Lumapit si Selena sa kanya. Pinahid ang dugo sa balikat niya. Tumingin sa mata niya. Kung sasamahan mo kami. Selena, alam mong pulis ako. Kailangan kong i-report to. Kailangan kong sundin ang batas. Lumapit si Selena. Hinawakan ang mukha niya. Malambot ngunit desperado. Marcelo, kapag sinabi mo ang totoo, si Kuya ang unang mapapatay. At kasunod noon, ako. Natigilan si Marcelo. Mahalaga ang trabaho mo. Mahalaga ang tungkulin mo. Pero ngayon, Marcelo, ang tanong, lumapit siya hanggang halos magdikit ang kanilang noo. Alin ang mas pipiliin mong iligtas? Ang batas? O ako? At doon tumigil ang mundo ni Marcelo. Doon nagulo ang puso niya. Doon naramdaman ang bigat ng kapalarang paparating. Hindi pa niya alam ang sagot, pero ramdam niyang malapit na siyang pumiliat ang kahit anong pipiliin niya. May buhay na nakataya. Kung gusto mo ituloy, sabihin mo lang Kabanata 6 at itutuloy ko agad mas masalimot, mas delikado, mas malalim ang pag-ibig at panganib. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Marcelo. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Selena kagabi. Iyong paghingi nito ng tulong, iyong pangakong hindi siya pababayaan, at iyong tanong na umalingaw-ngaw sa puso niya. Alin ang mas pipiliin mong iligtas? Ang batas? O ako? Hindi niya matanggap na darating ang araw na kailangan niyang tumalikod sa tungkuling sinumpaan niya. Pero hindi rin niya matanggap na pababayaan si Selena, isang nilalang na kahit aswang, mas may puso pa kaysa sa maraming tao. At higit sa lahat, nakita na niya ang katotohanan. May mas malalaking halimaw pa kaysa kay Selena. At ang mga iyon ang tunay na banta. Hapon nang bumalik si Marcelo sa kagubatan, dala ang pangakong tutuparin niya ang kasunod na hakbang. Pagdating niya sa may kuweba, naroon si Selena. Nakaluhod sa tabi ng kapatid niya na ngayon ay mahina, nakahandusay, ngunit may ritmo ang paghinga. Nang makita siya ni Selena, nag-iba ang mga mata nito. May ginhawa. May galak na hindi nito maitago. Marcelo. Lumapit siya ngunit hindi agad nagsalita. Hinawakan niya ang balikat ni Selena. Dadalhin natin siya kung saan mo kailangan. Kumislap ang mga mata ni Selena sa tuwa at gulat. Sigurado ka? Kung papasok ka sa lugar namin, wala nang atrasan. Makikita mo ang buhay na hindi kayang takpan ng batas mo. Handa ako, sagot ni Marcelo. Hindi ko kayong pababayaan. Kasabay noon ang pag-angat ng kapatid ni Selena. Mahina, ngunit gising. Naglabas si Selena ng isang pulang bato. Maliit pero kumikislap na parang may apoy sa loob. Ito ang Sanghaya Gem. Tagapagbukas ng pintuan. Pero isa lang ang problema. Ano? Tanong ni Marcelo. Hindi pwede ang tao sa daanan namin. Masusunog ang kaluluwa, literal. Kumunot ang noo ni Marcelo. Kung ganoon, paano ako sasama? Humawak si Selena sa kamay niya. Dahan-dahan. Malambot ngunit may lakas. May paraan. Pero kailangan mo akong pagkatiwalaan. Masigit pa sa pagtitiwalang ibinigay ko kagabi? Biro ni Marcelo. Umiling si Selena, seryoso. Higit pa riyan. Marcelo, kailangan kita. Pero hindi bilang pulis, kundi bilang taong handang tumawid sa mundo ko. Itinaas ni Selena ang bato. Kumislap ito ng matindi, tulad ng pulang kidlat. Marcelo, ipikit mo ang mata mo. Selena, gawin mo. Pumikit si Marcelo. Kasunod noon, naramdaman niya ang lamig sa hangin. Mas malamig kaysa sa yelo, mas mabigat kaysa sa takot. Naramdaman niya ang kamay ni Selena sa dibdib niya.
at isang bulong na hindi niya inaasahan. Tinatanggap kita bilang tagapagbantay ko. Sa isang iglap tumama ang liwanag sa mata niya kahit nakapikit. Parang kidlat na pumutok sa utak. Parang alon na dumampi sa puso niya. Nang imulat niya ang mata niya, nagbabaga ang palad niya ng pilak na liwanag. Selena, ano to? Proteksyon. Hindi ka na masusunog sa pintuan namin. At hindi ka gagalawin ng kahit sinong nilalang. Hanggat ako ang nasa tabi mo. Naglakad si Selena kasama ang kapatid niyang halimaw na ngayon medyo nakakalakad na. Handa ka na ba? Tanong niya. Hinding-hindi. Ngunit ngumiti si Marcelo. Pero tara na. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking bato sa ilalim ng ugat ng puno. Mukhang ordinaryo, para lang malaking tipak. Ngunit nang iangat ni Selena ang pulang bato, nagbago ang balat ng bato. Parang may lumitaw na mata. Parang huminga ang lupa. At dahan-dahang bumuka ang bato, hindi parang pintuan, kundi parang bibig ng halimaw na bumubulong. Isang malamig na hangin ang sumalubong. Hindi tunog ng kagubatan. Hindi tunog ng tao, kundi tunog ng lumang mundo. Selena, napalunok si Marcelo. Sigurado ka bang ligtas to? Hindi, sagot niya diretso. Pero ako ang kasama mo. At yun ang tanging sagot na kailangan niya. Hawak ni Selena ang bisig niya. Hawak ng kapatid ang balikat ng kapatid. At sabay silang pumasok. Parang pinunit ang hangin. Parang sumisid siya sa ilalim ng dagat. Parang hinila siya ng dalawang lakas. Isa pataas, isa pababa. Pagmulat niya, hindi na sila nasa kagubatan. Nasa isang lugar sila na may violet na langit, itim na lupa, at mga punong kumikislap na parang mga buhay na kristal. May mga nilalang na dumadaan, hindi tao, hindi hayop. May pakpak, may buntot, may mata, may 4 o higit pang braso. Pero lahat ay tumigil sa paglakad nang makita sila. At lahat nakatingin kay Selena. Selena, isang matandang nilalang na may 4 na mata ang lumapit, medyo takot. Bakit ka nagbalik? At sino yang tao? Humigpit ang hawak ni Selena sa kamay ni Marcelo. Siya ang tagapagbantay ko, sabi ni Selena. Nagkatinginan ang lahat, nanatiling tahimik, at ang susunod na mga salita ni Selena ay gumising sa buong lugar. At siya rin ang magiging asawa ko balang araw. Napatulala ang buong mundo. Napatingin si Marcelo. At doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng sinisimulan nila. Hindi na siya basta pulis. Hindi na ito basta misyon. Ito ay kapalarang nakaukit sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang buong lupain ng mga half-blood matapos ihayag ni Selena ang kanyang salita. Ang mga matang may iba't ibang kulay, pula, berde, pilak, asul, lahat nakatuon kay Marcelo. Isang tao sa lupain ng mga nilalang. Isang bisita na hindi dapat narito. Isang panganib o isang pag-asa. Humigpit ang hawak ni Selena sa kamay niya. Marcelo, ano man ang sabihin nila, huwag kang gagalaw. Ako ang bahala. Hindi sumagot si Marcelo, pero naramdaman ni Selena na hindi siya natatakot. Nalilito, oo. Pero hindi natatakot. Lumapit ang matandang nilalang na may 4 na mata, matangkad at may mahahabang kuko na kulay pilak. Ang pangalan nito ay Eldran, isa sa pinakamatandang half-blood at tagapag-ingat ng batas ng lupain. Selena, mahina ngunit mabigat ang boses nito. Alam mong bawal magdala ng tao rito. At mas lalong bawal ang maghayag ng paghahawak kamay sa harap ng konseho.
Alam ko, sagot ni Selena, diretso at hindi nagpatinag. Pero kailangan ko siya. At kailangan siya ng kapatid ko. Tumingin si Eldran sa halimaw na kapatid niya na ngayoy mahina ngunit gumagaling. Anak ng dugo at tao. Ang kaniyang sugat ay mas malalim kaysa sa akala ko, sabi ng matanda. Pero bakit dala-dala mo ang isang mortal? Sumingit si Marcelo. Dahil lumalaban ako para sa kanila. Nagsimula ang bulungan ng mga nilalang. Isang mortal, nakikipagsalita ng diretso, hindi nanginginig. Isang mortal na hindi natatakot sa half-blood. Nakatingin pa rin sa kanya si Eldran. Ikaw, tao, hindi ka takot? Hindi umiwas si Marcelo. Takot ako, pero hindi ako atras. Hindi ko iiwan si Selena at ang kapatid niya. Tumigil ang bulungan. Tumingin ang lahat kay Selena. At doon, sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng malambing. Sinabi ko naman sa inyo, sabi ni Selena. Siya ang magiging asawa ko balang araw. Halos mahulog ang panga ng maraming nilalang sa paligid. Kasabay ng buntong hininga ng iba na parang kinurot ang puso. Ngunit bago pa makapagsalita pa, si Eldran Isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupain. Lumipad ang mga dahon, nagbitak ang lupa, at ang mga puno ng kristal na parang salamin ay nagliwanag ng pula. Si Selena ang unang tumayo. Hindi yan lindol. Ganid yan. Napatingin si Marcelo. Yung nilalang kagabi? Yung nagkokontrol sa kapatid mo? Tumango si Selena. Oo, at hindi lang isa. Marami sila. Lumabas mula sa kadiliman ang isang pulutong ng mga ganid, mga nilalang na parang pinagtagpis-tapis na pusa, tao at aswang. Mas matutulis ang ngipin, mas mabilis, at mas mabangis. Lahat ng half-blood ay nagmaniobra agad. Naglabas ng mga sandata na gawa sa liwanag at dugo. Ngunit mas marami ang ganid at mas agresibo sila. Si Eldran ang sumigaw. Depensahan ang lupain. Itago ang mga mahihina. Ilayo ang tao. Ngunit hindi umatras si Marcelo. Selena, anong kailangan kong gawin? Umawak si Selena sa kamay niya at hinawakan ang palad niya na may pilak na liwanag. Marcelo, tandaan mo to. Hindi ka na ordinaryong tao. Ang ritual na ginawa ko kagabi, binigyan ka ng bahagi ng lakas ko. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Selena, seryoso at puno ng takot. Ibig sabihin, kaya mo nang patayin ang ganid. Hindi pa man nauunawaan ni Marcelo, bigla nang sumugod ang isa sa mga ganid. Mabilis. Matalim ang kuko. Diretso sa leeg niya. Marcelo, sigaw ni Selena. At sa iglap na iyong umalaw si Marcelo, hindi siya gumalaw bilang tao. Hindi rin bilang half-blood, kundi bilang isang nilalang na may lakas ng tao at basbas ng isa pang mundo. Nasalo niya ang braso ng ganid. Nadama niya ang init, galit at lakas nito. At sa isang tulaki tinapon niya ito sa lupa. Paano ko nagawa yon? Ngumiti si Selena kahit delikado ang sitwasyon. Dahil hindi ka na normal, Marcelo. Humigop ng hangin si Selena. Marcelo, kakailanganin ka namin. Hindi lang bilang kakampi, kundi bilang protektor. Protektor? Tumango si Selena. Bawat half-blood ay may nakatakdang tagapangalaga. At ang sa akin ay ikaw. Nanginig ang lupa. Mas maraming ganid ang dumarating.
mas malalaki, mas mabangis. Si Eldran ay sumigaw. Selena, ilayo mo ang tao. Target siya ng ganid. Ngunit hindi sumunod si Selena. Marcelo, tumingin siya sa mata niya. May takot, may tapang, may pag-ibig na unti-unting lumalalim. Kapag namatay ako rito, wala kang dahilan para manatili. Selena, tumabi ka sa akin at sabay nating lalabanan to. Naglakad si Marcelo papunta sa tabi ni Selena. Hindi bilang pulis, hindi bilang mortal, kundi bilang taong pumili ng mundo na hindi kanya. Umangat ang kamay ni Selena, nagliwanag ang mga mata niyang pilak. Umangat ang palad ni Marcelo, umilaw ang pilak na ritual. At sabay silang sumuhod sa pulutong ng ganid. Isang half-blood at isang tao na handang tumalikod sa mundo niya para sa babaeng hindi niya dapat iniibig. Nag-inggit-ngit ang buong lupa ng half-blood realm. Sa gitna ng dilim at kumukutitap na ilaw mula sa mga puno, nagpapataya ng dalawang nilalang. Ang mga ganid at ang mga half-blood na nagpupunyagi para mabuhay. At sa gitna nito, nakatayo si Marcelo sa tabi ni Selena. Hindi na lamang bilang tao, hindi na lamang bilang pulis kundi bilang isang nilalang na may hawak ng kapalaran na hindi niya hiniling. Isang ganid ang mabilis na sumugod kay Marcelo kasing laki ng kabayo, kasing bilis ng paniki, at kasing sungit ng impyernong nilalang. Tumalon ito, handang laslasin ang lalamunan niya. Marcelo, sigaw ni Selena. Ngunit bago pa tumama ang kuko ng ganid, kumislap ang pilak na liwanag sa palad ni Marcelo ang tanda ng ritual na ibinigay ni Selena. At sa unang pagkakataon, nakalaban siya ng hindi tao. Isang mabilis na hampasisang pilak na sigaw at tumilapo ng ganid, tumama sa punong kristal, durog ang katawan. Napahawak si Marcelo sa dibdib. Hindi normal yon, Sel. Ngunit wala ng oras magtanong. 3 pang ganid ang papalapit. Marcelo, tabi sa likod ko, sigaw ni Selena. Huwag, balik niya. Hindi mo ako protektahan, ako ang protekta sa'yo. Napangiti si Selena kahit nasa gitna ng impyerno. Isa pa yan kung bakit ikaw ang pinili ko. Umangat ang 2 kamay ni Selena. At mula sa lupa, lumabas ang manipis na liwanag, dumadaloy parang tubig. Parang sinasayaw nito ang hangin. Nang lumapit ang mga ganid, sumalpok sila sa harang na gawa sa liwanag at dugo. Hindi kayo makakalapit sa kanya, sabi ni Selena. Ang tinig ay malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Tumilapon ang 3 ganid, nanginig ang lupa. Si Marcelo namamangha. Selena, hindi ko pa nakikita yung kapangyarihan mo. Huminga ng malalim si Selena. Dahil hindi ko naman dapat gamitin to. Maliban kung may mahalagang taong kailangan kong protektahan. Tumigil ang mundo ni Marcelo. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matakot o umibig ng mas malalim. Sa gitna ng labanan, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw. Isang ganid, mas malaki, mas malakas, at mas nakakatakot kaysa sa iba. Punong ganid. At hawak nito si Eldran, ang pinakamatandang half-blood. Dukhang duguan, halos hindi makahinga. Selena, ang tao, iligtas mo, sigaw ni Eldran. Ngunit huli na. Tinapon ng punong ganid ang katawan ni Eldran. Tumama ito sa lupa, halos hindi gumagalaw. Eldran! Sigaw ni Selena. Lumingon ang punong ganid kay Selena. Tumingin sa kapatid niyang halimaw at ngumisi. Kayo ang susunod. Sumugod ito kay Selena mas mabilis kaysa sa kahit nakita ni Marcelo. Selena! Sigaw niya. Agad tumakbo si Marcelo, handang saluhin ang atake kahit alam niyang baka ikamatay niya. Pero bago pa dumating ang tama, boom!
Isang kulay pilak na bulalakaw ang tumama sa ganid. Isang matamis at malungkot na tili ang lumusot. Ang tumalon? Ang kapatid ni Selena. Ang kapatid na nalugmok sa sakit. Ang kapatid na halos hindi tumayo kanina. Ngayon, nakatayo siya, nanginginig, ngunit nilalabanan ng punong ganid. Na, bulong niya habang hinaharang ang nilalang. Kuya, huwag! Sigaw ni Selena, luhaan. Ngunit huli na sa isang mabilis na galaw. Kinagat ng punong ganid ang balikat ng kapatid ni Selena. Sumigaw siya, nagwawala, nalugmok sa sakit. Kuya! Tumakbo si Selena, halos mabali ang puso niya. Selena, huwag! Sigaw ni Marcelo, hinahabol siya. Hawak ni Selena ang kapatid. Duguan, hirap huminga. Marcelo, bulong ng kapatid. May bahagyang anyo ng tao na sa wakas ay bumalik. Alagaan mo. Siya. Kuya, huwag. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako iiwan. Sigaw ni Selena. Halos mawalan ng tinig. Selena. Ngumiti ang kapatid sa huling pagkakataon. Mahal kita, kapatid. At doon bumagsak ang katawan ng kapatid ni Selena. Tahimik ang mundo. Ang lupa ay parang biglang tumigil. Ang hangin ay parang nawalan ng lakas. Nakaluhod si Selena, umiiyak. Ang luha niya ay hindi tubig kundi liwanag. Si Marcelo, hindi makalapit. Hindi alam kung paano aaliwin ang isang nilalang na nawalan ng huling pamilya. At sa likod nila, umaalulong ang punong ganid. Mas malakas, mas gutom. Tumayo si Selena. Dahan-dahan, tahimik, nanginginig. At ang mga mata niya hindi na pilak, hindi pula, hindi itim. Naging kulay asin at dugo, kulay ng galit at sumpa. Tumingin siya kay Marcelo. Marcelo, mahina ngunit malinaw ang boses. Hindi pa tapos to. Hawak mo ba ako? Tanong niya. Hawak, sagot ni Marcelo. Huwag mo akong bitawan. Di kita bibitawan kahit anong mangyari. Kumislap ang mata ni Selena. At bumulong siya ng mga salitang hindi galing sa mundo ng tao. Bukas ang mga sugat. Gising ang aking dugo. At sa gabing ito, may babagsak na halimaw. Nagliwanag ang paligid. Mabigat. Maitim. Masama. At ang punong ganid ay napaatras. Si Selena ay hindi na lamang kalahating nilalang. Nagising ang dugo niya. Ang totoong kapangyarihan niya. Ang kapangyarihan ng isang nilalang na ipinanganak para pumatay ng halimaw. At si Marcelo ang tanging taong kayang pigilan ang pagiging halimaw niya. At iyon ang simula ng laban na magpapapili kay Marcelo. Kung mananatili siyang pulis o magiging asawa ng isang dangerous na nilalang. Nagngangalit ang lupa. Nagdidilim ang kalangitan ng half-blood realm. At sa gitna ng lahat, si Selena nakatayo habang bumabalot sa kanya ang liwanag na parang apoy na pilak na may halong pulang galit. Si Marcelo ay nasa likuran niya, mahigpit ang kapit sa kamay ni Selena dahil alam niyang sa sandaling bumitaw siya mawawala si Selena sa sarili niyang galit. At sa kalagitnaan ng gulo, nakatayo ang punong ganid, ang hari ng lahat ng mababangis na nilalang. Mas matangkad, mas malaki, mas nakakatakot kaysa sa kahit sino. May boses itong parang lagaslas ng dugo sa bato. May ngiti itong parang bangkay. At ang mata nito kulay berde na nagliliyab. Selena, ngisi nito. Pinatay ko na ang kapatid mo. Ikaw ang kasunod.
Humigpit ang hawak ni Selena sa kamay ni Marcelo. Marcelo, bulong niya. Huwag mo akong bitawan kahit anong mangyari. Hinding-hindi kita bibitawan. Nagsimulang umangat ang buhok ni Selena, parang may hangin mula sa loob ng katawan niya. Nagliliyab ang mga mata niya, hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa sumpang dugo na minana niya mula sa lahing half-blood. Humakbang si Selena. Isang hakbang lang pero yumanig ang lupa. Ganid. Ang boses niya ay humalo sa hangin. Ngayon, magbabayad ka. Tumawa ang punong ganid, malakas, malagim. Subukan mo, kalahating nilalang. Umangat ang braso ng ganid at sa isang mabilis na paghampas, parang bagyong lumipad ang hangin. Selena! Sigaw ni Marcelo. Ngunit bago tumama ang hangin, binuksan ni Selena ang palad niya. At sumabog ang pilak na harang gawa sa kapangyarihang hindi pa nagagamit ni Selena mula pagkabata. Boom! Parang dalawang mundo ang nagbanggaan. Nag-eko ang putok sa buong lupain. Nanginig ang lupa, gumalaw ang mga puno, at ang mga half-blood ay napaatras. Pero hindi umatras si Selena. Hindi bumagsak si Marcelo. Marcelo, seryoso ang boses niya. Kailangan ko to tapusin, pero hindi ko kayang gawin to ng mag-isa. Anong gusto mong gawin ko? Tanggapin mo ang lakas ko. Napatigil si Marcelo. Anong ibig sabihin? Humawak si Selena sa pisngi niya. Kapag ginalit ako ng sobra, nawawala ako sa sarili ko. At pag nangyari yon, hindi ko alam kung makakabalik ako bilang taong kakilala mo. Nilunok ni Marcelo ang kaba. Selena, kung ibibigay mo sa akin ang lakas mo, baka mamatay ako. Ngumiti si Selena. Malungkot. Mahal. Masakit. Mas pipiliin kong mamatay kaysa mawala ka. At bago pa makatanggi si Marcelo, hinalikan siya ni Selena. Hindi iyon halik ng pagnanasa. Hindi iyon halik ng kasiyahan. Kundi halik ng paglipat ng kapangyarihan isang sinaunang ritual ng mga half-blood. Tumaan sa katawan ni Marcelo ang isang kidlat mabigat, masakit, ngunit makapangyarihan. Parang may dumaloy na apoy sa dugo niya. Napaluhod si Marcelo. Sumigaw sa sakit. Umangat ang likod niya sa lakas na pumasok. Marcelo, kaya mo yan! Sigaw ni Selena. Huwag kang bumitaw. Hindi bumitaw si Marcelo. At nang matapos ang ritual, tumayo siya. Hingal, nanginginig. Ngunit may pilak na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi siya naging half-blood, pero naging higit siya sa tao. At iyon ang takot ng punong ganid. Tao, ano ka na ngayon? Tanong ng ganid. Tumayo si Marcelo sa tabi ni Selena. Tao pa rin ako, sagot niya. Pero ako ang umiibig sa isang nilalang na mas mabait kaysa sa iyo. Ang punong ganid. Lumipad ang lupa. Nagngalit ang langit. Pero ngayon, sabay si Selena at Marcelo. Si Selena may apoy ng half-blood. Si Marcelo may pilak na lakas na hindi niya alam gamitin, pero gagamitin niya para sa iisang layunin. Paghiganti at proteksyon. Sa unang pagbangga, nabasag ang lupa. Lumikha ng crater. Si Marcelo ang unang tumama. Naitulak niya ang ganid ng ilang metro. Pero paano ko nagawa yon? Hingal niya. Ngumiti si Selena. Hawak mo ang kalahati ng lakas ko. Sumugod si Selena. Sinalubong siya ng ganid. Lumipad si Selena. Parang lumalaban ng sariling liwanag. Para sa kuya ko, sigaw niya. Tinamaan ang ganid sa mukha. Nabasag ang ngipin nito. Tumama si Marcelo mula sa gilid, dahas, galit,
bigla parang kidlat na bumagsak sa lupa. Nagbagsak ang ganid, pero hindi pa tapos. Umangat ito muli, mas galit, mas malakas. Sinunggaban si Marcelo. "Selena!" sigaw niya. Ngunit si Marcelo ay hindi umatras. Hinawakan niya ang ulo ng ganid at ang pilak na liwanag ay pumasok sa loob nito. Nag-umpisang manginig ang ganid. Sumisigaw. Nababali ang loob. "Marcelo, tama na!" sigaw ni Selena. Huminto si Marcelo bago pa tuluyang mabura ang ganid. Ngunit ang nangyari ay sapat na para mapahina ito. Umatras ang ganid. Nanginginig. Sugatan. "Hindi pa ako tapos," sabi ng punong ganid. Ngunit tumayo si Selena sa harap nito. Tahimik. Mapanganib. Malungkot. "At ako, tapos na." Isang pilak na bulalakaw ang bumagsak mula sa kamay ni Selena. Boom! At yun ang wakas ng punong ganid. Isang nilalang ng gutom. Nilamon ng galit at dugo. Ngayon ay abo na lang. At sa wakas, nakaluhod si Selena, umiiyak. Pero hawak ang kamay ni Marcelo. Ngunit pagkatapos ng laban ng hina si Marcelo, bigla siyang natumba. Pero nasalo siya ni Selena. "Marcelo? Marcelo!" Halos mabaliw si Selena sa takot. Hindi makapagsalita si Marcelo, pero gumapang ang kamay niya sa mukha nito. "Selena, hindi ko kaya to palagi." Tumulo ang luha ni Selena sa pisngi niya. "Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Simula ngayon, hindi ka na babalik sa mundo ng tao. Kailangan kita rito." Humigpit ang hawak ni Marcelo. "Selena, mawawala ang trabaho ko." "Tama." Tumingin si Selena sa kanya. "Dahil mula ngayon, hindi ka na pulis." Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang pagkawala ng tungkulin niya o ang pagpasok niya sa mundong hindi niya alam. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Hindi niya kayang iwan si Selena. Tahimik ang Half-Blood Realm matapos ang mahaba, malagim at makasaysayang labanan. Ang abo ng punong ganid ay unti-unting nawala. Hinihigop ng lupa na tila ba nililinis ng kalangitan ang sugat ng nakaraan. At sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Marcelo, nakasandal kay Selena habang nakahiga sa damuhang kumikislap. Mahina ang katawan niya. Nanginginig pa. Hanggang ngayon, hindi pa niya lubos matanggap ang kapangyarihang dumaloy sa dugo niya. Ngunit ang pinakamahalaga, buhay siya. At si Selena ang dahilan. Nagmulat si Marcelo. Kinabahan agad si Selena. "Marcelo, gising ka na!" Ngumiti si Marcelo, mahina pero totoo. "Selena, buhay pa ba ako?" Hinampas siya ni Selena ng marahan sa balikat. "Huwag mong sabihin yan. Kung namatay ka, sasama ako." Napahawak si Marcelo sa pisngi niya. "Selena, hinding-hindi ko ikaw iiwan." At doon muling umiyak si Selena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig na hindi niya akalaing mararanasan mula sa isang tao. Kinabukasan, tinawag ng konseho si Marcelo at Selena. Nakahiga pa rin ang katawan ng kapatid ni Selena sa gitna ng silid na kapahinga. May bulaklak ng liwanag sa paligid. Si Eldran, bagamat sugatan, ay buhay. At siya ang unang lumapit sa kanila. "Selena, Marcelo, salamat sa ginawa ninyo. Kung hindi kayo lumaban, siguradong buburahin ng ganid ang buong mundo natin." Tumingin si Eldran kay Marcelo. "Iba ka. Hindi ka half-blood. Hindi ka nilalang. Pero nagawa mong itaboy ang punong ganid. Isang bagay na kahit kami, hindi nagawa." Nagkatinginan ng ibang half-blood, may takot, may galit, may paghanga. "Marcelo," sabi ni Eldran,
Hindi ka pwedeng manatili rito ng matagal. Ang kapangyarihan sa loob mo, hindi para sa mundong ito. Kailangan mong bumalik sa mundo ng tao. Napakuyom ng kamao ni Selena. Hindi. Hindi pwedeng umalis si Marcelo. Lumapit si Marcelo. Hinawakan ang balikat niya. Selena, kailangan kong harapin ang buhay ko. May iniwan akong tungkulin. Umiling si Selena. Tungkulin na hindi ka nababagay. Pero kailangan ko humarap sa katotohanan. Hindi ako pwedeng mawala ng bigla. Tahimik si Selena. Hindi makapagsalita. Hindi makatingin sa kanya. Humawak si Marcelo sa kamay niya. Selena, makikinig ka ba sa akin? Mahinang tango lang ang nasagot niya. Hindi ako babalik para iwan ka. Babalik ako para tapusin ang buhay ko bilang pulis. Para sa ating dalawa. At doon biglang tumigil ang puso ni Selena. Marcelo, ibig sabihin, ngumiti si Marcelo. Oh, magre-resign ako. Humawak si Selena sa kanya ng mahigpit. Parang doon nakabitin ang buhay niya. Hindi ito halik ng kalungkutan, kundi halik ng pag-asa. Ilang oras ang lumipas at binuksan ni Eldran ang dimensional gate. Humigop ito ng hangin, lumiwanag ang paligid at unti-unting lumitaw ang pamilyar na kulay ng mundo ng tao. Tandaan mo, Marcelo, wika ni Eldran. Sa oras na bumalik ka rito, may bagong kapalarang naghihintay sa inyong dalawa. Tumingin si Selena kay Marcelo, halatang ayaw bumitaw. Kailangan ba talaga? Tanong niya. Hinawakan ni Marcelo ang mukha niya. Selena, babalikan kita. Pangako ko yan. At sa pagbabalik ko, asawa na kita. Nangilid ang luha ni Selena. Marcelo, mahal kita. At mahal kita. Naglapit ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi simpleng halik kundi sumpang panghabang buhay. At pumasok si Marcelo sa portal. Pagbalik niya sa mundo ng tao, hindi pa man lumilipas ang ilang segundo, sumabog agad ang mga tanong. Marcelo, saan ka galing? Bakit nawawala ka ng 3 araw? May operasyon tayo, bakit ka biglang nawala? Ngunit hindi nagsalita si Marcelo. Diretso siyang dumaan, papunta sa opisina nila. Pumasok siya sa kwartong may bandila ng Pilipinas, larawang pang seremonya at mesa ng hepe nila. Sir, malalim ang boses niya. Ito na po ang huli kong araw bilang pulis. Nanlaki ang mata ng hepe. Ano? Marcelo, anong? May mas malaki akong tungkulin. At hindi dito yon. Galit ang hepe, pero kita rin ang respeto. Kahit ano pa ang dahilan mo. Alam kong hindi mo tatalikuran ang bayan ng walang mabigat na dahilan. Kung ito ang pasya mo, tatanggapin ko. Sumaludo si Marcelo. Huling beses. Huling tungkulin. At pagkalabas niya ng presinto para bang nabunutan siya ng tinik. Tapos na ang pagiging pulis. Tapos na ang tungkulin niya sa mundong hindi niya kayang pagsabayin sa pag-ibig niya. Isang lumang puno sa dulo ng baryo. Nagliwanag ang sanga. Nagbukas ang manipis na pintuan. At sa gitna nito si Selena. Naghihintay. Luhaan. Nangingiti. Akin ka na ba ngayon? Bulong ni Selena. Lumapit si Marcelo, niyakap siya ng buong higpit. Ayaw na kitang iwan. Nagtitigan silang gamatang puno ng pag-ibig at pangako. At Selena, wika ni Marcelo, may ngiting hindi mauubos. Handa na akong pakasalan ka. Tumulo ang luha ni Selena. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahang matagal niyang pinangarap. Yumakap siya kay Marcelo, buong puso, buong nilalang. At ako,
handa nang maging asawa mo. At sa gabing iyon sa gitna ng dalawang mundong nagbanggaan, sa gitna ng sugat, dugo, at kapalaran ni sinilang ang pag-ibig ng isang tao at isang half-blood na aswang. Isang pag-ibig na hindi masisira, hindi matitinag, at hindi kailanman mabubura ng kapalaran. Wakas.